Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Zaldico. Ayan na mga kababayan, ayan na, ni-name drop na ni Pacifico Curly Diskaya mga kababayan, ang mga pangalan ng mga kongresista na nilalagyan nila. Kumpirmado mga kababayan. Umamin mismo ang kontraktor mga kababayan na si Pacifico Diskaya nagbibigay ng tongpats sa mga kongresista at kasali na dito ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez mga kababayan at ni Zaldico at maging ang mga ibang kongresista mga kababayan na Alipores si Tamba. I love it! I love it! At least mga kababayan, mayroon na pangalan ng kongresista. Hindi papayag itong si Pacifico Diskaya mga kababayan na siya lang ang gigilitan ng leeg samantalang nakakalusot itong mga kongresista. Kaya pinangalanan na niya. Panoorin niyo po Diretso na. Number diretso. 15. Sorry po. 16. Ayan na si Bitoy. Ulit kaming ginamit ng mga nasa May bigote medyo ng konti mga kababayan ng si sistemang ito. Sara Diskaya. Wala kami magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na na-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right of way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga Ginigipit proyekto. pala daw sila. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWs ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25%. Umaabot sa 25%. Na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Grabe, may ledger at voucher mga kababayan. Sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Congressman Romulo of Pasig City. Romulo, yan bang yung bida-bida sa quad ko mga kababayan na akla? Yan ba yun? LGBT? Na dati pasipsip sa mga Duterte, ngayon mga kababayan, anti-Duterte na? Kong Jojo Ang of Uswag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Michael Vargas, Kong Juan Carlos Arjo Aitayde of Quezon City, Nicanor Nicky Briones of Agap Party List, Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List, ang waray, Kong Leo de Ode Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynan Arrogancia of Quezon City, Quezon Province. Gusto nating marinig yung pangalan mga kababayan. Mayroon tayong gusto marinig yung pangalan. Antayin nyo Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Teodoro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Sambuanga, Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivico Pilar of Quezon City. 21. Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtakbo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito ay 25%. 25%? Ay pinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina Regional Director Eduardo Virgilio of DPWH Region 5. DPWH mismo. Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO. District Engineer Henry Alcantara, DPWH Bulacan First. 25% Undersecretary Robert Bernardo. Yusek, mga kababayan. District Engineer Aristotle Ramos of DPWH Metro First, Pasig. Kaya pala si mga kababayan, si Bitoy, parang confident dahil tabla-tabla na City. District Engineer Manny Bulusan of DPWH North, Manila. Manny Bulusan! District Engineer Edgardo C. Pingol of DPWH Bulacan, Sabdeo. District Engineer Michael Rosaria of DPWH Quezon Second Deo. Ang dami. Karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Zaldico na dapat at least 25%. Niname drop si Zaldico mga kababayan. Hindi si Zaldico na actual mga kababayan ang pupunta din yung kanyang mga alipores.
Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez Speaker Martin bilang kanyang Romualdez. malapit na kaibigan. Oh. 25. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story sa BGC at sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Ayan na! Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo ang naman lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldico. Wawawi, wawawi, wawawi. Tapos mga kababayan, kung iimbitahan si Saldico, ayaw ng mga kongresista. Bakit ayaw nyo? Oh. Sa lungsod ng Pasig naman, Dawit lumapit sa akin ang DPW. Hindi tayo nagtataka dyan kay Romualdez, mga Project kababayan. engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo Ayun sa na naman flood si Roman control projects Romulo. ng 2022. 28. Maangas din yan, no? Number 28. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo May kung mga bagman saan pa. 30% ang Grabe. kanyang hiningi. Grabe kayo, 30%. Tinalo nyo pa si Speaker? Ay para kay Kong Roman Romulo. Sinabihan ko kay D.E. Ramos na masyado namang mataas. Ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil Kaya pondo pala ito galing bida-bida. sa program funds at insertion galing sa taas. Sa ilang pagkakataon, ang mga politiko na personal na inabutan ng halaga ayon sa hinihingi nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi naman kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina Kong Antonieta Yudela kasama ang kanyang asawa, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Nikki Briones of Aga Party List, Arturo N. Atayde, ama ni Kong Arjo Atayde, Ama pala, mga kababayan. Kong Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List, Kong Eliandro Jesus Madroña of Romblon, Ang Kong daming Benjamin sabit, no? Benji Agarao Jr. Isipin nyo na lang, mga kababayan, na isang kontraktor pa lang ito, ha? Hundreds of contractor, mga kababayan. Pero unahin muna natin tong top 15. Isa pa lang siya, ha? Isa pa lang. Bagamat naging matinding pagsubok ang kabawasan ng pondo na nakalaan sa proyekto, pilit Kaya at matapat tinitipid. naming sinusunod ang bawat espesifikasyon na nakasaad sa Program of Works na nakasaad sa proyekto ng DPWH. Nakakasiguro kami na nagawa namin ng maayos at matapat ang bahagi o phase ng proyekto na na-award sa amin. Sa katunayan, hindi kami mababayaran ng DPWH kung hindi ito dumaan at pumasa sa maraming material testing na naaayon sa design ng DPWH. Ina-assess at ini-inspect ng DPWH ang bawat proyekto base sa natapos na Papasa talaga kayo dahil nabigyan nyo eh. Sila nang bahala para palusot na kahit ano pa ka-variable ang ginawa nyo, ka-substandard. Papasa kayo, mayroon kayong clearance sa checking. parte o accomplishment. Napilitan kami na i-absorb ang kabawasan na ito na nagdudulot ng maliit na kita o Maliit na kita, tapos kayo? Limpak-limpak sabi nyo? sa ilang projects. Para makabawi, dinadamihan na lang namin ang partisipasyon sa mga projects. Kaya siyam. Taliwas sa mga lumalabas na may mga lang din ang impormasyon nabibiging. sa publiko, hindi kailanman kami gumawa ng ghost projects. At O yan ang sinasabi natin, mga kababayan. Tingnan na muna natin. Bago natin putulan ng ulo itong sinadiskaya, tingnan na muna natin kung ano ba tong mga projects sila. Ghost project ba? Mayroon ba? Kung wala, tingnan natin ang kalidad. Kung mga variable, mga kababayan, at substandard, habulin sila at overpriced. Obviously, mga kababayan, overpriced talaga yan. Dahil nakuha pa nilang magbigay, mga kababayan, doon mismo sa politicians sa 25 to 30%. Ang laki na yan. kami nag-i-inspect sa lahat ng aming mga natapos na projects. Handa po kaming tumistigo ng walang pilit at kusang loob bilang state witness. Ayan na, at magiging sabihin state ang lahat witness ng na. nangyayaring katiwalaan ng Kamara, DPWH at iba pang mga kawani ng Tablahin nyo gobyerno upang gawin ang tama. So, eto pala, mga kababayan. Thank you naman, Senator Marcoleta. Dahil last hearing hindi lumabas ito, mga kababayan, parang walang nangyari. Eto pala, sinabi niya, mag-abang lang kayo.
I love it! Kami ay lubos na humihingi ng tulong sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamumuno ng buting Chairman Senator Dante Marcoleta at kay President Bongbong Marcos wag na! para sa Wag na kasi proteksyon at Bongbong. seguridad ng aming pamilya. Ang salaysay na ito ay kusang loob namin ginawa at walang sino mang pumilit na gawin ito. Sa katotohanan ng lahat ay Walang ilagdaan pumilit, namin ang salaysay napilitan na na ito kayo eh. ng kusang loob at Wala na walang kayong pumipilit. takas. Sign, Pacifico of Vizcaya. Wow, sign. Pati yung sign. Nagsasalaysay. Ano pa? Binasa pa Notariado pati po. yung mga... For the record, this sworn statement was notarized by certain Attorney Reynaldo F. Segubiense, PTR number 246726, January 4, 2024. Hanggang ang MCLE ay 2025. This was notarized on September 6, 2025. Notaryado. Mr. Pacifico Under Discaya oath pa yan, mga kababayan, Cesario ha? Rowena Discaya, meron pong pirma sa inyong respective na pangalan. Ito po ba'y pirma ninyo? For the record lang. Yes po, Chair. Thank you. Mr. Chair, can we ask a copy? Every member of this committee. Yes, Pakinggan din natin mga kababayan kung anong sinabi nitong si Bitoy, mga kababayan. Sara Diskaya, ha? O, eto na si Michael V, mga kababayan. Bitoy, pasok! Magandang umaga po sa mga Good morning, Bitoy. magalang na senators at Mr. miyembro ng Asimo. Blue Ribbon Committee, lalong-lalo na kay Senator Dante Marcoleta. Wala lang bati-bati. Chairman ng Blue Ribbon Committee. Wala na bati-bati. Diretso. Ano to, joint statement ng namin mag-asawa. So, I will read partial and then my husband will also read the other half of the sworn statement. Hindi na natin maaalis ang itsura ni Michael V, mga kababayan, ano? So, kami Proceed. si Pacifico F. Discaya II and si Zara Rowena Discaya, mag-asawa na Zara. sa tamang edad, parehong Pilipino. Number one, noong 2003, May vlogger kaming doon, no? mag-asawa ay tinayun ang kumpanya na pinangalan namin St. Gerard Construction. Ipinarehistro namin ito sa DTI, nakakuha ng contractor's license at nagsimula na lumahok sa mga pribadong construction projects. Number two, kinalaunan nagsimula na rin kami na lumahok sa mga government projects. Natuklasan namin na hindi naging madali ang trabaho sa mga government projects. Pero doon kayo yumaman. Madalas mahirap ang paniningil ng bayad at matagal bago kami mabayaran ng gobyerno. Number 4, hanggang dumating ang pagkakataon, lumapit sa amin ang isang kaibigan na si Voltaire Claveria at inalok kaming magkaroon ng proyekto sa national level gamit ang aming lisensya. Number 5, ipinakilala niya ang sarili niya Gamit lang ang lisensya nyo? na nagtatrabaho para sa isang congressman at nangakong kapag nagbigay kami ng pera ay may makakakuha kami ng proyekto. So, eto pala umpisa, mga kababayan. Bigay lang ng pera, makakakuha ka na. Maliit lang ka lang ano doon Dahil natin, wala ha? kaming alam sa kalakaran sa pambansang proyekto sa gobyerno, nagtiwala kami at ibinigay ang lahat ng ipon naming mag-asawa. Sa kasamaang palad, niloko lang niya kami. Naglaho siya, dala ang pera naming mag-asawa. Nagpunta kami sa DPWH para i-report ang nangyari pero hindi nila ito pinansin. Kahit ganon, hindi kami sumuko. Gusto ko pa rin gawin ng tama ang negosyo. Wow. Kaya patuloy kaming sumasali sa mga biddings sa gobyerno. Sa kalaunan, ang kumpanya namin ay nanalo sa mga bidding sa mga proyekto sa national government sa pamamagitan ng patas na bidding. Paano naging patas kung mayroon na kayong usapan in the first place na magbigay ng 25% up to 30%? Ibinuhos namin ang lahat ng aming pagsisikap para maipakita ang kakayahan ng aming kumpanya na merong maayos na paggagawa, dekalidad na resulta at natatapos sa tamang oras. Nagkaroon ng konting tagumpay ang St. Gerard Construction. Kaya minabuti namin mag-asawa na mag-expand at bumuo ng ibang kumpanya tulad ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Ibang kaso din yan, ha? Mr. Chair. Hoy,
Virus, wag ka na What is mag-interject. the interjection? Salamat, Mr. Chair. Kailangan ko lang pong umakyat sa office sandali para sa isang pulong, but hopefully Wala kami bake. Layas! pagbalik ay nandito pa rin sina Mr. and Ms. Diskaya dahil meron din po akong mga tanong para sa kanila. Oh yes, Salamat we'll make po, sure Mr. that they Chair. will be here for your questioning. Lumayas ka na. Chair. Asungot ka. Order. Bakit hindi na lang tayo bigyan ng kopya ng sworn affidavit imbis na basahin na lang niya so we can Wag! Paano malalaman ng tao? para himayin na natin No. yung kanyang sworn affidavit. We'll May, make may tinatago ka ba, Jinggoy? Gusto naming marinig. sure that all the In order to members will save be time, given a copy, Ah. but the chairman is asking them to read it before us for the record. In order to save time, Mr. President, Ito, importante ito, mga kababayan. Ano ba to si Jinggoy? Unggoy talaga? we've been here since 9 o'clock. We already spent 2 hours and not even one of the senators have asked questions addressed to Mamaya na. the Oh. resource persons present. I beg the indulgence of the good senator, but it is for the record. This is a sworn statement, at from this statement, Takot ka ba mapangalanan ka, ito Jinggoy? sila matanong na mabuti. Proceed. Bati nga. Pakibilisan nyo lang Jinggoy. para makatipid tayo ng panahon. Ngunit nung nagsimula ang makilala ang St. Lapidyas lang Gerard naman yan, ah. Construction, dumating naman ang panibagong pagsubok. Unti-unti nagsilapitan ang mga district engineers at mga regional directors ng DPWH at mga chiefs of staff ng mga mambabatas na nag-aalok ng mga proyektong Oh, sino sinasabi yun? nilang pondo ng mambabatas. Nung una, sinubukan naming labanan ng mga ito sa pamamagitan ng pagre-report sa DPWH at pagpapadyaryo ng mga tiwaling kawani ng gobyerno. Subalit hindi Tapos sila kayo na Jaryo. sa mga ito. Sabi nila dapat tanggapin namin ang realidad na dapat kaming magbayad sa mga pambabatas kung gusto po namin magpatuloy na magkaroon ng project sa gobyerno. Kung hindi, binabala nila na matatanggal na sa listahan ang kumpanya namin at hindi na makakakuha ng kahit anong proyekto. Hindi namin ginusto kailanman na mapasama sa ganitong sistema, pero kailangan namin magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado namin. Dahil sa aming paglaban sa mga tiwaling bidding, maraming beses naming naranasan na ma-disqualify ng Bids and Awards Committee ng DPWH na hawak na mga mambabatas na nagpondo sa proyekto. Dahil naiipit na ang aming negosyo, lumulubog na kami sa lumalaking utang ng kumpanya at peligro sa buhay ng aming pamilya. Napilitan kaming makisama sa kalakaran kahit labag sa aming kalooban. Magandang umaga po, Mr. Chair at Yun ha, yung sinabi na ito ni Diskaya, mga kababayan. Yung narinig nyo nung una. Binaktak lang natin. Every member of this committee. Yes, we will do that. Paseserox po natin ito para lahat po ng miyembro ay bigyan na kita ng kopya kagad. At saka Bigyan na si Jinggoy. Meron akong mga ilan pa rito si Senator Jinggoy. Ayaw iparinig ni Jinggoy eh. Senator Rapi, isa na lang ang natira kaya Hindi naman yan para sa inyo lang, Jinggoy. Para sa taong bayan yan. Seserox natin ito. Bigay mo na lang sa kuya mo. Kuya mo naman si Kuya! Senator Rapi. Ikaw na lang. Mag-share na muna kayo. So, sino po ang gustong magtanong habang base po dito sa sinumpang salaysay na ito? Andyan ang mga pangalan sino po ha. yung gustong magtanong? Sige, go ahead. Kanilang dalawa. Mr. Chair. Senator May chicha. Una ko pong tagatanungan dito po kay Ginoong Pacifico Diskaya. Nabanggit niyo itong mga pangalan po ng mga congressman. Sila Mga kasamahan mo dati sa Congress. Lalong-lalo na sa Tambalustos. Amo mo yan dati eh. po ba mismo? Mukhang dalawa lang po yung binanggit nyo na personal ninyong inabot yung pera. Itong mga napakadaming pangalan na binabot ninyo, paano po ibinibigay yung parte nila, yung komisyon? Mayroong mga bagman. 25%, 30%. Sino po? May tao po ba? May bagman po ba? Bagman. Kadalasan Chief of po, Staff. ako po ang nagbibigay o minsan po may inuutusan po ako, nagtatawagan lang po kami para sa hinihingi. Maaari mo po bang ibigay sa amin sa kumiting ito ang pangalan ng mga pinag-aabutan ho nyo ng pera kung hindi mismo yung mambabatas ang inaabutan ninyo? Maaari po ba? Or litrato man Maaari. lang parang malaman ho natin kung sino pong inaabutan po ninyo ng pera? Kay Terence Calatrava po, nag-usap po kami nito sa kanyang
condo po sa Makati. Tapos ang inuutusan na lang po niya na kumuha po ay si Diane Tan. At saka yung kasama pa po si Andrew po ang pangalan. May mga contacts number po ako. Sila po ang tagakuha sa office. Pero iba-iba po ito. Marami. Po itong mga bawat congressman. Iba-iba. Po yung kumukuha. Hindi lang Tama iisa. po ba? Opo, makadalasan po parang mga COS nila or mga pinagkakatiwalaan nilang tagakuha lang po. Opo. For example po, si Kong Roman Romulo naman po. Oh, si Romulo. Kadalasan po, si Kong Roman Romulo, diba? Ang tagakuha po niya, si tagakuha niya si Ma'am Engineer Angelita Garucha, empleyado ng DPWH yun. Tapos pinalitan naman po yun ni DE Aristotel noong 2025, district engineer po siya ng DPW's First Metro. Pare-pareho po ba, Mr. Chair, yung komisyon, or whatever you wanna call it, kickback, ang hinihingi po or magkakaiba? Ibang isang mababatas ganito ang presyo Per percent. or halos standard po ang hinihingi nila at magkano po ba yan? Isa lang po ang pattern. Basta insertion or ang program po, 25% po lagi. Grabe. Insertion or ang program, 25% po yun. Opo. Para po kanino raw? Para po daw po kay, lagi ko narinig ang salita nila kay Saldico at saka kay Speaker po. Ang narinig kong Speaker salita. ang name drop. Alright, Mr. Chair. I have no further questions, Mr. Chair. Oh. Erwin, amigo mo yun. Zaldico at si lalong-lalo sa Tambalostos, mga kababayan. Parang naging bodyguard na nga ito ni Tambalostos. Parang kulang na lang tali, mga kababayan. Andun si Tamba sa harap, andun siya sa likod. Kaganon-ganon ako. Oh. Ano masasabi mo doon? Nakijoin ka sa kanya. Senator Jinggoy. Mr. Chair. Mr. Curly, lahat ba itong mga binanggit mong pangalan? Reminis ba, Jinggoy, ni Napoles? Don't worry. Oh, hindi ka daw kasali. Yan ay mga kongresista. Lahat ito, 25% ang binibigay. Kadalasan, opo. Depende sa demand. Yung iba, 30. Wala bang Hindi ka ba nakikinig? mismo ang kongresista mismo ang pumunta sa'yo at binigyan mo ng pera? Ano po, kadalasan po, nag-uusap lang po, nag-uutos lang sa COS, pero kadalasan po, ang for example, si Kong... Hindi, natural. Hindi yan tatanggap. Sinong bulok ang ikaw mismo ang aabot? Baka ma-entrap ka dyan. Kong Rilio, kadalasan po, binibigay ko po yun pag nagiinuman kami, o di kaya, yung tao po niyang si Bogs Magalong ang pumupunta. Kaano-ano yan ni Magalong na Baguio City Mayor? Pinipick up. Sino-sino pa dito sa mga nabanggit mo mga pangalan na kongresista na talagang sa kanya mo At sama ng tingin na, For example po, kay Kong Madronya na lang. For example, mismong siya po ang pumunta sa office namin at syempre pagkatapos po noon, tao na lang po niya ang nagdala ng bagay, kotse at saka personal ko rin pong dinoposit yung Sino yung congressman? Kong Madronya po. Madrona o Madrona. Magdron. Eliandro Yung Madrona. sa Romblon? Romblon po. Mhm. Romblon. For example, okay. Sige, Bitoy. Sabihin mo, Bitoy. For example po, ito na lang, si Kong Marcelino Teodoro ng Marikina. Ang tagakuha naman po nito sa akin ay si Bell Construction. Kasi ang nangyari po nito... Walang sasantuhin, mga kababayan. Kurakutan yan. Lahat ng naririnig nyo dyan, mga kababayan, kurakutan. Pera ng bayan na pupunta sa kanila. Pina-mutual terminate po niya yung mga project na napanalunan ko dahil hindi po ako nagbigay. Kaya ang nangyari po nito, napilitan na lang po akong magbigay para i-award ulit sa panibagong bidding. Pero na-mutual terminate na po yung project. So, ang nangyari po nito, mataas, siyempre, pero hindi 25%. 18% lang po. Meron po ba kayong resibo, Mr. Chair, na May resibo ba sa kurakutan? not resibo actually, na corresponding document na naibigay mo na itong komisyon ni ganito? Kung bank to bank, meron yan, mga kababayan. Pero kung abutan lang, sana mayroong CCTV. Pero hindi rin marirecord, mga kababayan, ng mga matagalan yung CCTV. O wala? Wala po resibo kasi hindi naman po sila paperless, paper trail. No paper trail po lahat ng transaction pero meron po kaming voucher. Ang voucher po namin, ledger po pala. Ledger. Based on po? Ano bang sinabi ko sa Dala mo yung ledger mo? Dala mo yung ledger? Hindi po. Binibigay mo? Hindi po. Ledger lang po yun sa office namin. Pero siyempre po, pag pinapirma po namin sila, hindi sila pipirma doon. Kumbaga, para matandaan lang po namin na nung panahon na to at araw na to, nagbigay kami ng ganitong halaga. For our, siyempre, isahan, para ledger. malaman po na, records lang po namin.
Mr. Chair, I move that we subpoena that ledger, Mr. Chair, so that we'll have a copy here in the committee, Mr. Chair. Yes. Ang mangyayari niyan, gigipitin yan sa BIR, mga kababayan. Doon sila madadaling yan sa BIR. Pwede mo bang ipadala sa amin kung ano man ang tawag ninyo, kung ledger, anything that will indicate the payment of... Ang importante, date lang at saka yung amount. Dahil matitrace yan sa ano ng project. Alleged commission to each and every member of Congress subject of your sworn statement. Ang dala ko lang po dito ay summary lang po ng mga ledgers. For example, Office of Presidential, ano pong ibig sabihin? OPAB, ibig sabihin Office of the President Areas Visayas, parang ganun yata ang ibig sabihin ng OPAB. If I may, Mr. Curly, yung record mo ba nagsimula anong taon? Actually, 2022 po lahat nag-start itong record po nito. What about before 2022? Sige, kalkalin mo na naman, Jinggoy. Wala ka record? Wala pong, hindi po kami nagre-record kasi sumasali lang po kami sa bidding at nagpapadyaryo. So, Mr. Chair, I move that we subpoena duces tecum all the documents or the ledgers that are in possession of Mr. Diskaya. Mr. Diskaya. Seconded, Mr. Chair. Mr. Diskaya, narinig mo ba yung motion ni Senator Jinggoy? Kailangan ninyong ipadala sa Blue Ribbon lahat ng mga mapagbabasihan nating kung ledger man ang tawag nyo, kung ano man, hindi namin alam ang nomenclature, pero mapagbabasihan na pwedeng matukoy na nagbibigay nga kayo ng komisyon sa mga taong binanggit nyo sa inyong sworn statement. 50-50 sila dyan, mga kababayan, dahil makikita yung kanilang paper, money trail, mga kababayan dyan. Baka yung sa BIR, ma-activate. Mr. Chair, ang dala ko lang po ngayon ay summary po. Hindi ngayon, basta kailangan maipadala ninyo lahat ng dokumentong pinagsasaligan ninyo, pinagbabatayan ninyo ng pagbibigay ninyo nung alleged commission. Tingnan nyo muna yung summary. Magagawa po ba ninyo yon? Kailan po ninyo gagawin? Ipapaasa po namin. Sige po, salamat po. Other members who... Senator Rapi, baka meron kang may tatanong ngayon. Sige. Atat yan si Tulfo, mga kababayan, ngayon, natameme. One question lang para dito kasi iba sana yung topic ko Gusto mo marami? Ngayon, one question na lang. Kailan po kayo nabibigyan 2 minutes, starts now! ng party nila? Was it before, advance? Aangal na naman ito, mga kababayan. The project is accomplished or after the project has been accomplished? Kadalasan po, Mr. Chair, kadalasan pag yung ma-award yung project. Ibig sabihin po, hindi po i-award sa iyo ang project kapag hindi ka po nagbigay. So, ibig sabihin advance? Advance? Opo, parang ganun po. Minsan naman po, pag may notice to proceed na, hindi ka nila pa kakolektahin, o di ka gagawin ka ng right-of-way project, right-of-way problem. Ibig sabihin, parang mutual termination ang kakarapin mo, right-of-way problem, at saka hindi ka makakolekta kapag hindi ka po yung niloko mo sila. So in other words, kung hindi magbabayad, siguradong na makuha mo na yung project. Sigurado po. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair. Mr. Chair. Senator Erwin. Opo, nagre-request po yung mag-asawa ng kanilang seguridad dahil natakot daw po sila. Ano ho bang plano ng komite na ito? Oo nga, lalong-lalo na name drop na ang amigo nito na Sir Romualdez. Itinanong, bago ko po kasi nung matanggap ko po itong sworn statement na ito ay kagad akong nakipag-ugnayan sa ating Department of Justice. At doon po ay sinabihan ako ng ating kalihim. Si Boying. Boying Rimulya na Ombudsman wannabe. Pakisabi mo kanila na wag silang mabahala at nakahanda naman ang ating kagawaran kung sakasakaling sila ay mapatunayang hindi naman most guilty kasi po ang tuntunin sa ating state witness law or protection program, kailangan po mapatibayan natin ng mga Hoy, mga rallyista ha. Narinig nyo na. Napilitan lang ang mga Diskaya na magbigay dahil ginigipit ng mga kongresista. Aside sa Diskaya, puntahan nyo rin ang pinangalanan. Kasama na si Tambalustot at si Saldico. Batuhin nyo rin. Magbandal din kayo. Sige.
ay hindi most guilty. Ibig sabihin, guilty ka, ngunit hindi ikaw ang pinaka-guilty. Kasi kung kayo po yung talagang pinaka-guilty, hindi po kayo magka-qualify. Ngayon, ang sabi niya, you can tell them that you can, meron silang provisional immunity na hindi naman sila basta-basta uusigin na lang. In fairness dito sa mga Diskaya, mga kababayan, ha, meron na bang napatunayan na meron silang ghost project? Dahil ang claim nila, mga kababayan, never silang nagkaroon ng ghost project. Substandard, ewan lang natin, baka. Pero, isa lang ang totoo, mga kababayan, dito, na mapapoint out talaga natin na punto, nagbayad sila, mga kababayan, dahil hiningan sila ng patong SOP ng mga kongresista. Preparation na po ito sa pag-apply nila sa ating state witness program. Ganun po yung kanyang kasiguruhan na kanyang sinabi sa akin. Kaya biglang gumuho ang kanilang mga kababayan, Empire. Senator Bato and then Senator Sherwin. Magagalit na naman ito si Tulfo dahil matagal mag-question si Bato. Mr. Chair.